Yahweh's people then for joy, oh come before the Lord and pray for him on glad tambourine, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord, let the song be sung from mountain high. Sing a new song unto the Lord, singing Hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Welcome, dear sisters and brothers. We gather as pilgrims, as devotees, as children of God, to celebrate the love of God the Father in Jesus Christ, our Lord and Savior. We invoke the intercession of Saint Lawrence, deacon and martyr, in this Mass, so that like him, we may truly offer a generous and cheerful heart to the Lord. To prepare ourselves to celebrate the sacred mystery, let us call to mind our sins and beg the Lord's mercy. Lord Jesus, you are the way to the Father's kingdom. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ Jesus, you are the truth that will set us free. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you are our life and our resurrection. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May our loving God have mercy on us, grant us healing and peace. Teach us to forgive one another, and bring us all to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God the Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Have mercy on us. You are seated at the right hand of Father. Receive our praise. Receive our praise. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit and glory of God the Father. Amen. Glory to God in the highest,
and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Let us pray. O God, giver of that ardor of love for you, by which St. Lawrence was outstandingly faithful in service and glorious in martyrdom, grant that we may love what he loved and put into practice what he taught. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each must do as already determined, without sadness or compulsion, for God loves a cheerful giver. Moreover, God is able to make every grace abundant for you, so that in all things, always having all you need, you may have an abundance for every good work. As it is written, He scatters abroad, He gives to the poor, His righteousness endures forever. The one who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed and increase the harvest of your righteousness. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed the man who is gracious and lends to those in need. Blessed the man who is gracious and lends to those in need. Blessed the man who fears the Lord, who greatly delights in his commands. His prosperity shall be mighty upon the earth. The upright generation shall be blessed. Blessed the man who is gracious and lends to those in need. Well for the man who is gracious and lends, who conducts his affairs with justice. He shall never be moved. The just one shall be in everlasting remembrance. Blessed the man who is gracious and lends to those in need. An evil report he shall not fear. His heart is firm, trusting in the Lord. His heart is steadfast. He shall not fear till he looks down upon his foes. Blessed the man who is gracious and lends to those in need. Lavishly he gives to the poor. His generosity shall endure forever. His horn shall be exalted in glory. Blessed the man who is gracious and lends to those in need. Please all stand. Alleluia, 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 alleluia. Remember, we will not walk in the darkness, but the light of the night, say the Lord. Alleluia.
Alleluia, Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will preserve it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be. The Father will honor whoever serves me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, sisters and brothers, and welcome to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. And every Saturday, 9 and 10 a.m. Masses are called Pilgrims Masses. Kaya baka nagtataka po kayo, lagi ko itong inuulit dahil alam ko marami ang mga bagong dating pa rin. Bagamat marami ang tao at ang iba sa inyo ay mga suki na natin, marami pa rin ang mga ngayon pa lang din ho nagsisimba sa Quiapo dahil galing pa rin ho sa mga malalayong mga lugar at hindi nakakarating tuwing Biyernes. Kaya kayo po na mga bagong dating, lalo na mga galing sa probinsya, maligayang pagdating po. And we hold this Mass in English also for our international devotees. Because we all know that our OFWs, their children, their spouses, their grandchildren have already settled there. And most of them do not understand Filipino very well already. And they want their next generation also to have that special love and devotion to our dear Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya para din po ito sa ating mga international devotees, lalo na ang mga pamilya ng mga OFWs natin. So, halo po. Kaya medyo taglish po ang ating misa para ngayon. We celebrate today the feast of Saint Lawrence, San Lorenzo. Hindi po si San Lorenzo Ruiz na ating Pilipinong santo, si San Lorenzong Diakono. And he was the treasurer of the church at that time. And today he teaches us how to serve the Lord. Lahat naman tayo rito, nandito po ngayon dahil gusto natin maglingkod sa Panginoon. Kaya tayo nandito, gusto nating magbigay pugay sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, bilang isang sambayanan, bigyan nga natin ng pasasalamat, papuri, at palakpak ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. For also the information of everyone, we have been starting also our novena to our Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang tawag nga natin sa kanya ang Birhen ng Quiapo. At dito lang po siya matatagpuan sa ating simbahan ng Quiapo. Kaya ang kapistahan po niya ay sa August 15 po. Kaya nagsusumula na po ang ating nobena para sa mahal na ina. At dahil Sabado din po ngayon, araw ng mahal na ina, palakpakan din natin ang ating mahal na ina, lalo na ang Nuestra Señora de la Buena Hora. And Saint Lawrence teaches us how to serve the Lord. And how do we serve the Lord? What is the best way to serve the Lord? It is to be loving and gracious.
loving, and gracious. Now, let us push the question further. How can we be loving and gracious? Paano raw po magiging kalugod-lugod ang ating pag-aalay sa Panginoon? Paano magiging katanggap-tanggap kay Jesus Nazareno ang ating ibinibigay, hinahandog sa Kanya? Ang ating mga dasal, ang ating mga sakripisyo, ang ating mga mabubuting gawa, ang ating pamamanata at pagdedebosyon. Papaano daw po ito magiging katanggap-tanggap sa Diyos? How do we make it loving and gracious? St. Lawrence teaches us two things which we could pray for and cultivate in our heart. Freedom and joy. Pag gusto raw natin na maging tunay na mapagmahal at mabiyaya ang handog natin sa Diyos, dapat may kalayaan at kagalakan. Freedom and joy. Sabi nga po sa unang pagbasa ni San Pablo, each must do as already determined without sadness or compulsion, for God loves a cheerful giver. Lagi nating naririnig yon. God loves a cheerful giver. Cheerful giver. At dito natin makikita yung dalawang bagay na yon. Kalayaan at kagalakan. Pag ang ginagawa daw natin, hindi tayo pilit. Hindi ka napipilitan lamang. Siguro nga sa simula, parang napipilitan tayo. Aminin natin, lahat naman tayo, nung bata tayo, pinilit lang tayo magsimba. Wala naman siguro sa atin na 5 years old ka pa lang, 4 years old ka pa lang, sinabi mo na sa nanay mo, gusto ko pong magsimba. Lahat tayo sinabihan ng lolo't lola, nanay, tatay natin, magsimba ka. At iba nga sa atin, sinabihan pa, pag di ka nagsimba, wala kang baon. Wala kang pasalubong. We all began like that. Lahat itinuturo naman sa atin. Diba, nung bata tayo, sabihin, o bigyan mo yung kapatid mo. Hati kayo. Aminin natin. Sa umpisa, pag inabot tayo, gusto natin, atin lang yun. Kailangan muna tayong pagsabihan. Pero sana, 50 years old ka na ngayon, 60 years old ka na ngayon, hindi ka na pinipilit magsimba. Sana, hindi ka na pinipilit magbigay. O, hatian mo yung kapatid mo. Hatian mo yung taong yan. We all began, perhaps, being told, even being forced. But a mature faith would lead us to do it freely. Opo, yung iba sa atin, sinama ritong mamanata. Sinasama ka tuwing Biyernes dito, tuwing Linggo sa Quiapo. Yung iba siguro, nung bata sila, sinasama pa nga maglakad ng paluhod. Pero ngayon, ikaw na ang gumagawa. Kusang loob. May kalayaan. Yung ginagawa nating mabuti, hindi ka pinipilit. Pag hanggang ngayon, pilit pa rin, kulang pa ho yun. Sapagkat ang tunay na kanais-nais sa Diyos ay yung malayang-malayang hinahandog. Si Jesus Nazareno, hindi siya napilitang pasanin ng krus. Hindi siya napilitang ipako sa krus. Hindi siya pinilit ng Ama. Malayang-malaya niya itong ibinigay dahil sa pagmamahal sa atin. Kaya, yun ang ating ipagdasal. At sa mga anak at mga apo natin, pagdasal natin, dumating ang panahon, yung paggawa nila. Nakakalungkot ang mga kabataan natin hanggang sa lumalaki, napipilitan. At ang mas nakakalungkot, alam ko po, may iba, siguro nga, pagdasal nyo ngayon, kung gano'n yung anak at apo ninyo, yung iba hanggang sa huli, napipilitang magsimba, magdasal,
Tapos nakakalungkot, pag wala na yung magulang, hindi na magsisimba, hindi na magdarasal. Sana maituro natin sa kanila, maging halimbawa tayo sa kanila ng paglago. At ano raw yung ikalawang sangkap? Siguro kaya hindi natin sila makumbinsi dahil kulang ang kagalakan. Yun yung ikalawang pagdasal natin, na makapaghandog tayo ng may kagalakan. Siguro doon may inspire yung mga kabataan natin na kahit wala na kayo, itutuloy nila yung debosyon. Kasi nakita nila sa atin yung kagalakan. Because perhaps we are living the faith, we are doing our prayers, we are having our devotion, pero there is no joy in our heart. Kaya lalong naiinis yung sinasama mo magsimba. Kasi sinama mo nga magsimba, tapos kinukurot mo, pinapagalitan mo. Pagdating mo sa bahay, kasi isimba nyo lang, away na. Kaya sabi ng mga bata, wag na lang tayo magsimba. Kasi yung mga simba ng simba, kasusungit. Yung simba ng simba, away ng away. Kaya pala hindi natin sila mahikayat. Kasi wala yung kagalakan. Pope Francis would always remind us the joy of the gospel. And we are bringing the gospel of joy. Kaya si San Lorenzo ngayon, yun yung ipinakita niya. Nung siya'y magiging martir, hindi siya tumakbo. Malaya niyang ibinigay ang sarili niya. In freedom, he offered himself. At alam niyo paano siya pinatay? Binarbecue siya. Nilitsyon siya. Ganon siya ginawang martir. Pero ano raw ginawa ni San Lorenzo? Habang iniihaw siya, sabi pa niya raw sa bantay, ibiling mo na, luto na yung kabila. Biriin niyo yun? Iniihaw ka na. Siguro tayo pag iniihaw ka, mura ka na ng mura. No? Iniihaw ka, galit ka na sa mundo. Pero si San Lorenzo, dahil inaalay niya ito sa Diyos, punong-puno pa rin siya ng kagalakan. Yun ang ating ipagdasal. To offer with freedom and joy. Huwag yung pilit at galit. Ulitin ko ha. Huwag pilit at galit. Baka may nandito ngayon, ganun ang pakiramdam. Pilit at galit. Pero huwag kang mag-alala. Dadalisayin yan ng Pong Nazareno. Siguro nga pilit, napilitan ka. At dahil napilitan nga, galit ka. Yung iba sa atin siguro nga hindi pilit, pero galit. Kaya di ba pag nagbibigayan, sabihin mo, ayan isaksak mo sa ngalang-alam mo. O yun, ganun, galit ka pa. No? Bali wala yung offering mo. Paggawa mo sa mabuti sa mga tao, ayan tandaan mo, ako nagbigay sa iyo niyan mahal yan nagbigay ka nga, nanumbat ka, galit ka. Ang tunay na pag-aalay may kalayaan at kagalakan. As we continue with this Mass, let us look at Jesus. Jesus, as He carries the cross, did it with so much love and grace because He offered Himself with so much freedom and joy. And let us pray that as devotees of the Nazareno, as children of God, our offering also may be filled with freedom and joy. Amen. Please all stand. As we celebrate the feast day of a great saint of the church in Rome, let us beseech our loving Father to grant the request we make together in prayer. Let our response be, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the deacons of the church may be zealous in their ministry
of preaching the gospel by word and example, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That there may be enough Catholic volunteers to work for poor communities or nations, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may value and protect our poor as real treasures of the church, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may have fortitude in times of physical pain, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That our departed loved ones may enter into the promise of the eternal kingdom. Lord, hear our prayer. In silence, let us present our other intentions. Almighty God, through the intercession of Saint Lawrence, your martyr, receive the intentions we bring in the name of your risen Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please be seated. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our to receive your gifts, O Lord. Lord, we lift up to you all the gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this cup, and your feeding, your presence, O Lord, as we offer this bread and we drink this wine. Bless them, Lord Jesus, is now give us life. Send us your Spirit and source of our life, and together we will serve you with love. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive with favor, O Lord, the offerings we joyfully make on the feast day of Saint Lawrence, and grant that they may become a help to our salvation. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, for the blood of your blessed martyr Lawrence, poured out like Christ to glorify your name, shows forth your marvelous works, by which in our weakness you perfect your power, and on the feeble bestow the strength to bear you witness, through Christ our Lord. And so with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end, we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory.
of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in your name, O the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Please all stand. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Jose our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, and all the apostles and saints, Saint John the Baptist, Saint Lawrence, who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. 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 As one family, let us now call on our loving and gracious Father. Our Father, Who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, may always be free from sin,
safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, and now you're saying it to all of us here, peace I leave you, my peace I give you. Lord, do not look on our sins, but look on the faith, the freedom, the joy of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Bawal ang pilit at galit. Let us with a smile and with joy offer to each other Christ's peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Please all kneel. Behold Jesus Christ, our loving Lord and merciful Savior, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Awang laging hanap, loob ko'y ikaw ang tanging hanap. Nauuhaw akong parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pagkaharugan. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas, aking kamay magagalak na awit, dahang papuri ialay, ngunit ako himlay pagkat ang turo mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Maawit akong buong galang, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo.
pag-asa'y tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak niya makakamtam. Ngunit ako'y kay nahimlay pagkatanto sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakwan. Umaawi, umaawi, umaawi. Ako Announcement. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na ika-15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. At sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora, ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Please all stand. Let us pray. Nourished by these sacred gifts, we humbly implore you, O Lord, that the homage of dutiful service which we render on the feast of St. Lawrence may bring us an increase of your saving grace. Through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito sa Quiapo at sa mga galing pa ho sa mga malalayong lugar. Nais ko po kayong makilala at mabless. Dahil alam ko, nagsakripisyo kayo para pumunta dito sa Quiapo. Mga nakalipas na mga Sabado, may galing Mindanao, Visayas, hanggang Ilocos sa taas, hanggang Bicol. At alam ko, marami sa inyo nandito ngayon dahil birthday nyo, anniversary nyo, pumasa na kayo sa board, may visa na kayo, at iba mang pinagpapasalamat sa Diyos. Sama-sama nating pasalamatan ng Poong Nazareno at ako po ay buong giliw na kayo'y mabasbasan at marinig din ang inyong pagpapasalamat sa ating mahal na Poon dahil tayo ay isang pamayanan ng mga deboto at peregrino. At sabihin nyo sa akin kung saan kayo galing, lalo na kung sa malayong probinsya po kayo nanggaling. At salamat din po sa mga nag-serve sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan po ng Quiapo, isa sa mga unang tumutugon kapag may sunog, may baha, may kalamidad, at kahit walang sakuna, dahil din po sa inyong kabutihan, ay tuwi na, tumutulong po tayo buwan-buwan sa mga parokya, kumbento na may programa para sa mga mahihirap at nangangailangan. Kung mapansin niyo po, bagong bihis ang ating mahal na Poon bilang paghahanda ng piyesta ng pagbabagong anyo sapagkat ginagawa natin
madalas ngayon ang pabihis, ngunit kasabay ng pabihis sa Nazareno ay pabihis din sa ating kapwa-tao. Sapagkat anuman ang gawin natin sa Kanya, ginagawa din natin sa kapwa. At salamat po sa mga kadeboto na nag-i-sponsor hindi lang ho ng pabihis sa ating mahal na poon, kundi tumutulong din magbigay ng mga damit, mga tsinelas, lalo na sa mga kapatid nating nabubuhay sa lansangan. At tuloy pa rin po ang ating mga program, ang ating iThursday para sa mga nasa lansangan, ang ating iTuesday para sa mga nagtitinda sa paligid, at yung ating Batang Quiapo para naman sa mga bata sa paligid ng Quiapo na binibigyan ng catechesis. Ganun po kayaman ang ating debosyon, sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. A loving and gracious offering to God is always full of freedom and joy. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed are you, O God, Father of our Lord Jesus Christ. You have given us your only Son to be our way to you. Make us follow him generously, faithfully, and lovingly. Merciful Jesus of Nazareth, you have revealed God's grace and unconditional love for us at the cross. You set your church in this world from which true light would shine for all to see. Grant that we who enter this holy shrine may walk in your ways as disciples of justice, peace, mercy, and hope. We offer our prayers for the sick and the oppressed, the youth and those in need most of your mercy. Hear our humble petitions. Bless these religious articles that we may be fervent in prayer and charity. As we continue our journey as your pilgrim people on earth, may we set our hearts on the road to heaven, our true home and reward, where you live and reign forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go, glorify the Lord by your life. Thanks be to God. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagis ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.